Hello everyone! Samahan niyo kaming bumiyahe mula dito sa Navotas papuntang Bicol. Sa biyaheng ito, ang gamit natin ay dalawang motor na NMAX. Together with my mom, my dad, my husband and me, tara, libutin natin ang Bicol. Ang first stop namin ay dito na sa Palukban, Quezon. Nag-stop kami dahil parang feeling ng daddy ko is malambot yung gulong niya sa likod na part. So, nag-check sila and nakita nga na mahina na yung hangin. And another stop along the road kasi yung husband ko, feeling niya may something wrong sa makina niya. And another stop na naman kasi nga yung gulong ng daddy ko ay may nakatusok pa lang tornilyo. So, ayan, naayos naman na and then we proceed on riding na. At nandito na kami sa Bitokang Manok. Nakakatuwang isipin na after all these years, nakabalik ulit kami dito. Kwentuhan ko kayo ng kaunti kung bakit kami pupunta ng Bicol. Ang daddy ko kasi ay seafarer at kailangan niya ng certification ng marina para makaalis siya uli. Dahil wala nang slot sa Manila at meron sa Bicol at meron din naman kaming family sa Bicol. Kaya nag-decide sila na ituloy na lang ang pagpunta ng Bicol. Kaya nga lang, dahil sa taas ng bilihin ngayon, taas ng gas, kaya hindi kami nakasasakyan at hindi namin nasama ang ibang family members. Also, share ko lang, gusto ko talagang nagvi-video during the ride. Kaya lang, nahihiya kasi ako mag-voice over. Pero yung husband ko, sabi niya, it's time na mag-voice over na ako. Para malaman naman nila ang istorya ng bawat ride natin. Pagpasensyahan niyo na yung boses ko ha, kasi first time ko talaga tong nakakatuwang makita na yung mommy mo at yung daddy mo sa kanilang edad ay nakakapag-ride pa. Na hindi sila nagsisettle lang sa bahay at gusto talaga nila yung nature. At eto na nga, nasa Bicol na nga tayo. Welcome Bicolandia! At syempre dahil nasa Bicol tayo, i-welcome tayo ng ulan. Dahil alam naman natin ang Bicol kahit na summer pa yan ay inuulan talaga. Nagpahinga lang ulit kami dito sa gilid dahil ayaw namin mabasa ang aming mga kapote. Sayang naman, 'di ba? So ayan, tingin-tingin lang sa mga motor dahil madumi na at tawanan ng kaunti sa nagdaang biyahe. Nandito na kami sa Ragay, Camarines Sur at nagpahinga lang ng kaunti saglit dito sa may 7-Eleven. Nakakatuwang makita na may mga ganito ng establishment dahil before talagang gasoline station lang ang nandito. Kain muna tayo ng merienda at iced coffee pantawid sa sobrang init ng biyahe. At nandito na nga kami, malapit na tayo sa Naga City. Magkikita kami ng friend ng daddy ko sa SM Naga. And after namin magkita doon, dinala niya kami dito sa Pin Cafe. Sabi niya kapag may mga bisita talaga sila, ito nila dinadala. At oo nga, napakaganda ng lugar na ito. Sobrang ma-appreciate mo siya kapag gabi. Kaya pala niya dito kami sinama. Madaming choices of seating. Kung gusto mong habang kumakain ay nagsuswing-swing. Meron din silang ganitong mga upuan para sa mga kids habang nag-aantay ng mga pagkain. At meron sila ditong mga kaunting mga pets like birds. So ayan, lakad-lakad muna tayo habang naghahanap ng pwesto. At makikita mo sila, nandito na sila sa main cafe. At pwede ka din bumaba doon para magpipicture-picture. Hindi na ako nakapag-video during nung kumakain kami. Pero ang sarap ng food nila dito, kakaiba. Ito na ang day 2 ng ating biyahe from Naga City going to Santo Domingo at may kaunting side trip. Muli, maraming salamat po Sir and Ma'am sa pagpapatuloy po sa amin sa inyong magandang bahay. Salamat din po sa masasarap ninyong pagkain. At para less hassle na during the ride, nag-decide ng daddy ko na bumili na lang ng bagong gulong. Inantayin na lang namin makabit ang gulong ng motor ng daddy ko. Buti na lang dito sa naistapan namin
ay meron silang lounge at libre pa ang kape. Dahil settle na lahat, nakabili na rin kami ng pagkain namin para kahit saan kami abutan, pwede na kaming kumain. From Naga to Santo Domingo ay 2 oras lamang ang biyahe. Pero dahil nakita namin sa mapa, may mas magandang ruta papuntang Santo Domingo, kaya yun na yung dinaanan namin. Mas less ang mga motorista at meron pang mountain and sea view. Tuwing bumabiyahe talaga kami, pag nakikita ko yung mga ganitong lugar, ang sayang isipin na meron tayong ganito sa Pilipinas. At mas masaya kapag kasama mo yung pamilya mo. Pag ganito talaga ang makikita mo, mapapasabi ka na lang na, "Thank you Lord sa magandang blessings. Thank you Lord sa magandang view. Thank you Lord sa mountains. At thank you Lord at nakita namin ito." Touchdown dito sa Partido Rivera. Dinala lang talaga kami dito ng husband ko kasi ito isang checkpoint sa kanilang endurance ride noon. Wala lang, gusto lang namin mapuntahan at syempre para less yung mga makakasabay namin. So picture taking lang while video, nakikita niyo naman na sobrang happy ng daddy ko dahil sa kabila ng kanyang mga sacrifices sa amin, sa kabila ng kanyang pagod sa barko ay masaya siya na nakakabiyahe muli. At dahil puro paakyat ang ginawa natin kanina, pababa naman ngayon. So pabiyahe na ulit kami. Diretso na ulit ang biyahe dahil nakapagpahinga na, nakakain na din ng lunch at papunta na kami sa Santo Domingo. At sa aming pagbiyahe, nakakatuwa at winelcome na kami ni Mayon. Walang halong ulap at kitang-kita mo talaga siya. Hello Mayon, sobrang ganda mo. At touchdown Tabaco City. Konting tiis na lang, malapit na tayo sa Santo Domingo. Pero bago yan, picture taking muna tayo dito sa kanilang simbahan. Nakakatuwang isipin na after all these years, nakabalik talaga kami. Share ko lang din, alam nyo ba, bago kami pumunta dito na nakamotor, ay nakapagbisikleta na rin kami. Oo, nabike na namin ang Bicol, pero sinakay namin sa bus and then binyahe namin from the terminal going to here at inikot na namin ang buong Bicol noon. Ang tawag nila doon is Mayon 360. Before talaga, active na kami sa pagmamotor, pagbibisikleta at ginagawa namin ito noon pa. Sayang nga lang at wala akong mga videos before kasi mahiyain talaga ako. Pero hayaan nyo, sa mga susunod nating biyahe, isasama na namin kayo.
At thank you Lord, nandito na tayo sa bahay ng aking mga lolo't lola. So ang nakatira dito ay ang panganay na kapatid ng aking mommy. At sila buong pamilya ang nag-aalaga ng bahay na ito. Nagpapasalamat kami dahil meron kaming bahay dito sa Bicol na every time na gusto namin pumunta dito ay may matutuluyan kami. Maraming salamat sa aming mga lolo't lola na nagpundar ng ganitong lugar. Hanggang dito na lang muna. Abangan ang next adventure natin sa day 3 and day 4. See you guys. Bye!